sikretong malupit ng tindahang maliit ng inyong palawenyang tindera? Sabi nga ng customer ko, ang liit lang ng tindahan mo te, pero napakarami ng paninda. Ikaw na nanonood sa akin, gusto mo bang malaman ang sikretong malupit ko? Aba, syempre, ichichismis ko sa inyo kung gusto ninyo. Pero syempre, bago tayo magumpisa, huwag ka nang mahiya. Hihingi muna ako ng pabor. Pakisubscribe naman ang inyong palawenyang tindera. Sige na, please. Huwag mo nang tingnan ang bukong makalat. At syempre, pakilike na rin ang aking video, mga kasari, kung may natutunan ka. At kung hindi ka naman busy, pakishare naman. At eto na, umpisa na natin ang real talk at masaya nating chismis. Magandang araw, mga kasari-sari. So, bago tayo magumpisa, sa aking imamarites sa inyo kung paano na parami natitintin ang ganito ang aking maliit na tindahan, ay ipakita ko muna sa inyo ang ebidensya. So, yan ang makikita ninyo. Ayan. So, yan siya. So, medyo kulang na siya, mga kasari. No? Marami na siyang mga bungi-bungi. Hanggang taas yan. Simula baba hanggang taas. Ginamit niya titintin yan para maparami ang paninda. So, yan ang itsura niyan. Yan yung sa likod at saka sa bandang kanan ko. O, yung karton na yan, may laman din yung paninda. Tapos tinapay na nakikita ninyo. So, ito na yung sa pinakaharap. Hindi ko na siya mapakita kasi medyo liwanag, mga kasari. No? And then, sa may kaliwa ko, ay syempre, ito naman siya. O, ito yung aking maliit na ref. O, yan. Makikita ninyo. O, yan. O. Yan. Sa pinakababa, may lagayan tayo dyan ng bigas. Mga bigas naman yan. Nilagay ko sa lalagyan kasi para hindi makain ng bait. So, yan yung mga sabon ni Ate Tintin. O, diba? Ayan sa taas yung mga school supplies. Ayan yung aking mini boutique dyan na nakikita ninyo. Sa pinakamataas naman yan, nakikita ninyo yung mga pub conditioner, mga ayan. O, diba? Cream silk na yan. O, ito yung mga pinakamataas naman yan. Yan nakikita ninyo sa likod ko. At syempre, hindi lang yan. Yan, dito sa pinakamataas, ayan din, may makikita kayo dyan. O, ayan. So, lahat ng pwedeng lagyan, nilagyan ni Ate Tintin. O. So, ayan na yung pinakaharap ko. Hindi ko siya mapababa kasi masyadong lilinaw, no, mga kasari. So, ayan. So, ganyan ang tindahang malupit ni Ate Tintin. So, yung makikita ninyo, yung aking dilata, 3 patong yan siya, mga kasari. Sa likod, ay meron din yan siya. So, gusto ninyo ng pruweba? O, diba? O, katulad nitong sardinas. O, yan sa likod meron yan, o. O, yan. So, ganyan siya, mga kasari, no? So, 4 sa sardinas. Depende naman yan pagka mga fast moving, talagang marami sa titintin mag-stock. O, ganyan ang laman ng aking ang itsura ng aking tindahan. So, nakita nyo na ang aking tindahan. So, yun yung mga nasa likod ko. Yan, ay pakita ko na yun sa inyo kanina, mga kasari. So, alam nyo, hindi naman naging madali yung pinagdaanan ni Ate Tintin bago ko naparami yung aking paninda. Kasi nga, maraming ups and down din akong hinarap, mga kasari. Kaya sa mga may tindahan dyan na minsan nawawala ng pag-asa, atitin, lulubog, lilitaw yung aking tindahan, o kaya naman masyadong matumal, ay magpatuloy ka lang, mga kasari. Kasi nga, kahit ako, pinagdaanan ko rin yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, lagi kong inuulit-ulit na naranasan ko rin yung aking tindahan na mag 50-50. Pero nung naranasan ko ngayon ay naiayos ko muli yung aking tindahan, hindi na ako papayag na mabalikan ko pa ulit yung mga ganong pangyayari sa aking tindahan kasi ang hirap talaga siya na muling ibangon. Pero kapag ikaw ay prosigido, may babangon mo yan, mga kasari. So, ano nga ba ang naging sekreto na titintin, no? So, sa lahat ng mga nakapanood ng aking mga video, lalo na yung sa pag-iipon, nung nagumpisa ako, ito hindi masama ang mag-ipon. Totoo, hindi masama ang mag-ipon. Pero, para sa akin, bago ka mag-ipon, unahin mo muna ang iyong tindahan, kung tindahan yung pinagkukunan mo. Kasi nga, alam mo, mga kasari, pagka kayo, ito ay para pansariling opinion ko lang naman, no? Huwag panay ipon. Huwag kang mag-focus sa ipon-ipon na yan. Kasi ako, ganun yung aking ginawa, no? Ngayon, nakakapag-ipon ako. Pero, nung nag-umpisa ako ng pagtitindahan, sa totoo lang, nag-iipon ako ng pakunti-kunti. Pero, yung ipon na yun ay para may pambayad ako sa aking permit. Pero, yung sabing ipon para gawin kong savings, wala talaga, mga kasari. Kung meron man
naman siguro ay hindi ko siya ganun pa na nabigyan ng pansin. Bakit? Ang pinagtuunan ko ng pansin kasi kung paano ko maparami ang aking paninda. O gaya nga ng lagi ko ring sinasabi sa inyo na lagi ninyong naririnig sa Titintin, nag-start lang ako ng 20,000 dito sa amin sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang 20,000 ay napakaliit lang yan kung mag-umpisa ka ng tindahan. Kasi mga kasari, medyo may kamahalan ang paninda dito sa amin kasi nga malayo kami dyan sa Manila. So, kapag kayo ay nagpuhunan ng 20,000 at dito ninyo yan itatayo sa lungsod ng Puerto, sabihin ko sa inyo, ang tindahan ninyo aalog-alog at hindi magiging maganda talaga sa paningin mo ang magiging itsura ng tindahan mo pag nag-umpisa ka sa 20,000 pesos dahil napakakunti lang talaga ng mabibili mo. Ngayon, ang ginawa natin Tintino, nag-focus ako sa aking tindahan. Bili ng bili. Oo. Gaya ng sabi ko, hindi masama ang mag-ipon. Pero, ito yung isa sa mga pagkakamali ng isang nag-uumpisa pa lang sa pagtitindahan. Iniisip niya kasi kakapanood niya ng dapat mag-ipon ng mag-ipon. Minsan, ang focus niya ay doon na lang sa pag-iipon. O, di ba mga kasari? Wala na siya doon sa kanyang negosyo kasi nga panay panood niya ng mga nagbablog na dapat may ipon tayo. Totoo naman, dapat may ipon tayo at hindi naman masama talaga magkaroon ng ipon. Ang masama kung yung tipong nag-uumpisa ka pa lang sa yung tindahan, nakakailang buwan ka pa lang sa yung tindahan, hindi mo pa nga napaparami ang laman ng yung tindahan, ay nag-focus ka kaagad sa pag-iipon. So, paano mo madadagdagan ang puhunan ng yung tindahan? Diba? Gaya ng sabi natin, tayo ay mayroon tayong sweldo sa ating tindahan kahit na maliit yan. Ang ginagawa, iniipon lahat. O, mga kasari, ulit, hindi ko sinasabing mali ang mag-ipon, pero wag kang mag-focus doon kung nag-uumpisa ka pa lang sa pagtitindahan. Ang focus mo kung paano mo mapalaki, kung paano mo maparami ang laman ng iyong tindahan. At kapag marami na, siksik, liglig, umaapaw na ang laman ng tindahan mo sa kakaunti-unting mag-ipon. Madali lang ang mag-ipon lalo na kung ikaw ay disiplinado. O mga kasari, kasi pag nag-focus ka doon sa panay-ipon-ipon ka, imbis na ibili mo ng iyong paninda, paano dadami o lalaki ang iyong kita? Pag may maghahanap na customer sa'yo ng ganitong item, wala kang maibigay kasi nga, imbis na ibili mo ng paninda, inipon mo na. Nilagay mo sa bangko. Magkano lang naman ang tinutubo niyan sa bangko? Kasi mga kasari, isipin ninyo ha, ikumpara ninyo. Nag-ipon ka nga, maipon ka. Hindi mo naman siya binili ng paninda mo. So, paano lalaki yung tindahan? Paano lalago? O, diba? Samantalang kung yung inipon mo na yon, inilagay mo sa yung tindahan, binili ng paninda, mas malaki pa ang kikitain kumpara mo sa bangko. O, mga kasari ha. Ulit, hindi ko sinasabing masama ang mag-ipon, pero bago mo gawin yan, abay, paramihin mo muna ang laman ng yung tindahan. Pero may mga tao naman na magaling naman pagdating sa pera, no? Kaya nilang pagsabayin yung pag-iipon at pagpapalaki rin ng tindahan. Wala namang masama kung gano'n, no? Pero para sa akin, katulad sa akin, no, nag-umpisa ako noon, mga kasari, ay nag-iipon ako para pambayad ng aking permit, hindi para idagdag sa savings. So, nagkaroon na lang ako ng savings siguro nung yung mga naipon ko na yun ay may sobra. Kapag nagbayad na ako ng permit, may sobra siya. Pero yung sabihin na nag-ipon ako ng malaki para gawin kong savings ay hindi. Nag-ipon ako para may pambayad ako sa permit. Kasi ang focus ko ay maparami ang laman ng tindahan ko kasi ang pangit talaga ng itsura ng tindahan ko noon. Kaya bili ng bili si Ate Tintin, lahat ng aking kinikita sa buong maghapon, kinabukasan, bili ng bili, mga kasari. Sabi ko nga sa inyo, walang natitirang pera si Ate Tintin sa kamay ko, mga kasari. Kasi lahat ng aking kita o kaya benta ko sa buong araw na yon, lahat ay ibinibili ko kinabukasan. So, hindi naman ako nagsisi, no? Kaya yan ang sikreto ni Ate Tintin. Actually, hindi naman siya sikreto. Yung iba ay gawain din ito. O ikaw na nanonood sa akin na may tindahan, nung nag-umpisa ka, gawain mo rin ba yan? O parehas tayo. Kaya sa ating lahat, na ganyan ang naging mindset at ngayon maganda ng itsura ng ating tindahan, tama ang naging desisyon natin. Kaya nga yung iba, nitong lumaki ng kanilang tindahan, nakakapag-ipon na sila ng mas malaki. Bakit? Malago na ang tindahan nila, marami ng paninda. So, ikaw ba na nanonood sa akin? May nakuha ka bang idea? May sikreto ka bang nalaman buhat sa amin o buhat sa mga kagaya ni Ate Tintin na tindera? Hindi ka ba nagtataka kung bakit napalago nila ang laman ng kanilang tindahan? Abay, yan ang dahilan, mga kasari. Kaya ikaw na bago pa lang sa pagninegosyo, abay, ibili ang lahat ng iyong kita. Pero syempre, nasa sayo ang pagdidesisyon niyan. Ang sa akin, sinishare ko lang sa inyo
ang journey na titintin kung paano ko napalago ang tindahan ko. Kahit na maliit ang aking tindahan, pero kita niyo naman, di ba, marami na siyang paninda mga kasari. So hanggang dito na lang sa titintin. Sana kahit papano ay nakatulong sa mga nag-uumpisa pa lang dyan ng kanilang tindahan para kahit papano ay ma-inspire din. So paano, magkita tayo sa susunod na vlog na titintin at gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong palagi mga kasari.